Magandang araw mga bata! Welcome sa unang linggo ng ating aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Music 3, Quarter 1, Week 1, Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay Sound and Silence. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matukoy ang pagkakaiba ng sound at silence gamit ang mga nota ng quarter note, beam 8 note, half note, quarter rest, at half rest sa isang rhythmic pattern. Lahat ng bagay sa ating paligid ay nagbibigay ng tunog. Kahit saan ay may tunog. Ang mga tunog ay maaring tunog ng bagay, sasakyan, hayop, tao at kalikasan. Ang musika ay nagbibigay din ng tunog. Kapag nakakarinig tayo ng tugtog, ay napapasayaw tayo. Naipapalakpak rin natin ang ating mga kamay at naipapadyak ang mga paa habang sumasabay sa tunog ng musika. Sa musika ay may tinatawag na tunog o sound at walang tunog o silence. Ang tunog o sound ay naririnig kahit saan. Ito ay humahalo sa hangin. Ang walang tunog o silence ay kawalan ng tunog. Narito ang mga halimbawa na naglalarawan ng sound at silence. Ang larawan ng batang ito na umiiyak ay nagbibigay ng tunog o sound. Ang larawan naman ng batang ito na natutulog ay walang tunog o silence. Ang larawan naman ng mga office worker na ito ay nagbibigay ng tunog o sound. Ang lalaking ito naman na nagpapahinga ay walang tunog o silence. Ang telebisyon na nakabukas ay may tunog o sound. Ang telebisyon na nakasarado ay walang tunog o silence. Ang tahol ng aso ay may tunog o sound. Ang asong natutulog ay walang tunog o silence. Ang kulog at kidlat ay may tunog o sound. Ang payapang kalangitan ay walang tunog o silence. Ang batang tahimik na nagbabasa ay walang tunog o silence. Ang mga naglalaro ng chess habang nag-iisip ay walang tunog o silence. Ang batang nagpapahinga sa ilalim ng puno ay walang tunog o silence. Ang batang nagsasabi na tahimik ay walang tunog o silence. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng walang tunog o silence. Ang mga simbolo at pananda ay mahalaga sa ating araw-araw na pamumuhay. Kahit saan tayo magtungo ay nakakakita tayo ng mga simbolo o pananda na gaya ng mga road signs. Maging sa loob ng silid-aklatan ay may mga pananda na nakasulat sa dingding na silence. Sa musika ay may iba't ibang simbolo o pananda na ginagamit ang mga lumilikha ng awit at nag-aayos nito upang makabuo ng isang awitin. Ang sound at silence ay may simbolo o pananda. Ang simbolong guhit na ito ay nagpapakita ng tunog. Ang simbolong ito ay tinatawag na rest o pahinga na nagpapakita ng walang tunog na bahagi ng awitin. Ang bawat tunog ay may rhythm. Ang rhythm ay sinukat na daloy na galaw ng mga salita at parirala sa musika. Ito ay may tinatawag na beats o pulso na maaari ring walang tunog. Ito rin ang paraan na ang sounds at silence ay naipagsasama sa pagkakasunod-sunod ng malakas at mahinang elemento. Nakakaramdam tayo ng rhythm sa ating katawan, gaya ng pagpalakpak, pagpadyak, at pagtungo ng ulo. Kapag narinig na ang rhythm ng musika, ay napapagalaw tayo gamit ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Pag-aralan natin ang mga simbolong ito sa musika.
Ang simbolong ito ay tinatawag na whole note. Ang simbolong ito naman ay tinatawag na half note. Ang simbolong ito ay tinatawag na quarter note. At ang simbolong ito ay tinatawag na eighth note. Ang mga ito ay tinatawag na musical notes o nota. Ang simbolong ito naman ay tinatawag na whole rest. Ang simbolong ito ay tinatawag na half rest. Ang simbolong ito ay tinatawag na quarter rest. At ang simbolong ito ay tinatawag na eighth rest. Ang mga simbolong ito ay tinatawag na musical rest o pahinga. May mga rhythms na may isahang tunog. Ang iba naman ay may dalawahang tunog. Ang simbolong guhit na ito ay binabasa bilang da. Ito ay may isang tunog ng ritmo. Ang mga salitang Ingles na bear, dog, bird ay may tigi-isang guhit o isang tunog ng ritmo. Ang simbolong ito naman na binabasa bilang didi ay may dalawang tunog ng ritmo. At ang mga salitang Ingles na rabbit, lizard ay may simbolong dalawang tunog ng ritmo. Ang mga nota ay nagpapahayag ng tunog, sounds at ritmo, rhythms. Ang quarter note ay may katumbas na isang guhit o isang tunog ng ritmo. Ang mga salitang bear, dog, bird ay may tigi-isang quarter note. Dahil ang bawat salita ay may isa lamang pantig. Ang eighth note naman ay may katumbas na dalawang magkadugtong na guhit o dalawang tunog ng ritmo. Ang mga salitang rabbit, lizard ay may katumbas na eighth note. Dahil ang bawat salita ay binibigkas ng dalawang pantig. Ang half note ay may simbolong da. Ito ay nagpapahayag ng mahabang tunog at may katumbas na dalawang guhit o dalawang tunog, da, da. Ang quarter rest ay may simbolong shh na nagsasabi ng walang tunog o tahimik. Ang quarter note ay may simbolong isang guhit o da na may katumbas na isang palakpak. Ang eighth note ay may simbolong dalawang magkadugtong na guhit o didi na may katumbas na dalawang magkasunod na palakpak. Ang half note ay may simbolong dalawang guhit o mahabang da, da na may katumbas na palakpak na mahaba o da. Ang quarter rest ay nagsasabi na tahimik o walang tunog. Shh! Ito ay nagsasabi ng silence at may katumbas na pagbukas ng palad. Ngayon naman ay gawin natin ang mga pagsasanay na ito. Pag-aralan ang bawat rhythmic pattern sa ibaba at ibigay ang katumbas nitong palakpak para sa tunog at pagbuka ng kamay para sa walang tunog. Una, ibigay ang katumbas na palakpak. Sa unang bilang ay may apat na quarter note. Ang apat na quarter note ay may isang palakpak, isang palakpak, isang palakpak, at isang palakpak. Pangalawang bilang, ibigay ang katumbas na palakpak. Sa pangalawang bilang ay may apat na eighth note. Ang bawat isang eighth note ay may katumbas na dalawang magkasunod na palakpak, dalawang magkasunod na palakpak, dalawang magkasunod na palakpak, at dalawang magkasunod na palakpak. Pangatlong bilang, ibigay ang katumbas na palakpak. Ang unang nota sa pangatlong bilang ay quarter note na may katumbas na isang palakpak. Sumunod ay eighth note na may katumbas na dalawang magkasunod na palakpak. Sumunod muli ay eighth note na may katumbas na dalawang palakpak. At quarter note na may isang palakpak.
Pang-apat, ibigay ang katumbas na palakpak. Sa pang-apat na bilang, ang unang nota ay quarter note na may katumbas na isang palakpak. Sumunod uli ay quarter note na may katumbas na isang palakpak. Sumunod ay res na may katumbas na pagbuka ng palad. At sumunod ay quarter note na may katumbas na isang palakpak. Panglimang bilang, ibigay ang katumbas na palakpak. Sa panglimang bilang, ang unang nota ay quarter note na may katumbas na isang palakpak. Sumunod ay quarter note na may katumbas na isang palakpak. Sumunod ay eighth note na may katumbas na magkasunod na dalawang palakpak. At quarter res na may katumbas na pagbuka ng palad. Sumunod na pagsasanay. Isulat ang pangalan ng bawat simbolo sa bawat patlang. Unang bilang. Ano ang katumbas na pangalan ng bawat simbolo? Magaling! Sa unang bilang, ang katumbas ng bawat simbolo ay da, sh. Pangalawang bilang. Ano ang pangalan ng bawat simbolo? Ang pangalan ng bawat simbolo sa pangalawang bilang ay da, sh, da, sh. Pangatlong bilang. Ibigay ang pangalan ng bawat simbolo. Ang pangalan ng bawat simbolo sa pangatlong bilang ay da, di, sh. Pang-apat na bilang. Ibigay ang pangalan ng bawat simbolo. Ang pangalan ng bawat simbolo sa pang-apat na bilang ay da, sh, da. Panglimang bilang. Ibigay ang pangalan ng bawat simbolo. Ang pangalan ng bawat simbolo sa panglimang bilang ay didi, sh. Sumunod na pagsasanay. Sabihin ang pangalan ng bawat larawan sa wikang Ingles at bilugan ng tamang tunog ng salita. Unang bilang, drum. Ano ang tunog ng bawat salita? Ito ba ay may isang tunog o dalawang tunog? Magaling! Ang drum ay may isang tunog. Pangalawang bilang, apple. Ilan ang tunog ng salitang apple? Magaling! Ang tunog na apple ay may dalawang tunog. Pangatlong bilang, tree. Ito ba ay may isang tunog o dalawang tunog? Magaling! Ang tree ay may isang tunog. Pang-apat na bilang, chair. Ito ba ay may isang tunog o dalawang tunog? Magaling! Ang chair ay may isang tunog. Panglimang bilang, hammer. Ito ba ay may isang tunog o dalawang tunog? Magaling! Ang hammer ay may dalawang tunog. Magaling mga bata! Tandaan, ang musika ay may iba't ibang simbolo o pananda na ginagamit ang mga lumilikha ng awit at nag-aayos nito upang makabuo ng isang awitin. Ang sound at silence ay may simbolo o pananda. Ang simbolong guhit na ito ay nagpapakita ng tunog. Ang simbolong ito ay tinatawag na rest o pahinga na nagpapakita ng walang tunog na bahagi ng awitin. Sa musika ay may tinatawag na tunog o sound at walang tunog o silence. Ang tunog o sound ay naririnig kahit saan. Ito ay humahalo sa hangin. Ang walang tunog o silence ay kawalan ng tunog. Ang bawat tunog ay may rhythm. Ang rhythm ay sinukat na daloy na galaw ng mga salita at parirala sa musika. Ito ay may tinatawag na beats o pulso na maaari ring walang tunog.
Ito rin ang paraan na ang sounds at silence ay naipagsasama sa pagkakasunod-sunod ng malakas at mahinang elemento. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa musika? Magaling! Muli, ang ating napag-aralan sa araw na ito ay Sound and Silence. Mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!